iyang dugo. He died even to the point of dying on the cross. Ug sa unang panahon, ang pagkamatay sa cross ang pinakapait nga kamatayon nga mahitabo. Una, maulawan ka. Ikaduha, grabing pag-antos. Ikatulo, way garbong kamatayon. And all those things taken by Jesus in order for us to become worthy before the eyes of the Lord. For we cannot reach into the throne of God without holiness. Maskin pagkusukay kay ng mangantaan ng simpahana, bugto parang ugat ni mo kinantan. Without the mark, that we fully understand the grace. Kung di yun na ito manakpan ba, nga ang grasya sa Ginoo na abag yun sa tuwa, kay kanang grasya, magapadulong na dito sa kinabuhing balaan. Muragway mo pasan. Maon ang grasya, kay kung ang basihan kita, grasya na, nga diin kining grasya atong makitaan karon kung nagapadayon bata dito. Ingna imong katapad, andam na ka aning hakit sa Ebanghelyo rong buntaka. Number 1, kung tinuod nga nasabta na to nga ang pagkamatay sa Ginoo nagdala og holiness, there is a transformation on us. Agyo'y pagbag-ong mahitabo. Ingon pa ang 1 Peter 1:14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Dati nimong ginagawa. Pero when we encounter Jesus and we receive Christ like Paul, nautro ang dagan sa ilang kinabuhi igsoon. Sa diyang na-encounter ni Pedro, siya ma-born again sa kuyog-kuyog niya si Jesus. Siya dito ma-born again. Pero after Jesus died, and he understand fully what is his purpose in the ministry, nagkaroon ng transformation si Pedro. Sa dihang iyang higugma niyang kinabuhi, pag-ingon atong iyang katapat nga, oy, kauban ba mo ni Jesus? Siya nila, wag ko kailaan na niya, oy, 3 times, gidinay, dili aksidente. Tinuyo nga pag-deny. But after that one, when Jesus telling him, after Jesus resurrected, and he fully understand, na siya mahadlok na patyon. In fact, Peter is the first person who stand and preach the gospel to those people around him in the day of Pentecost. Na siya mahadlok, bahalag patyon ko ani. Nagkaroon ng transformation ang kinabuhi. Nautro ang kinabuhi. It is those who are watching the platform of media and these people around us. Look at me. Kung way kautruhan sa atong kinabuhi, dili tinuod nga na-encounter nimo si Jesus and you are not doing and proceeding ug wa ta magpadulong sa hagit sa katawagan sa tinuod nga pagpakamatay ni Kristo, ang magpuyong balaan diha aning kalibutan. Naay transformation, naay kautruhan. Tawag bitaw may og say tawag aning reunion, batch reunion. Kay tungod kay daghan man ang nangapil, kay naa na may daghang nakwartahan na daghang nag-sponsor, so daghang nangadto kay naay mga ingon pa tong isa nga murag di gyud kaabot si Ramil. Ingon tong isa, ay Ramil ato. Sa katong gamay sa una ba? Ay katong maldito kayo. Umuto. O ba siya day magampo? Siya siya. Ingon po ito isa. Mao man na si Ramil katong watay nadawat nga premyo sa atong foundation, no? Kay ang premyo nga kindi og chocolate gibutang dito sa ilawom sa lamisa, mao man ang bata, mao man na atong classmate nga iyang gidagan og yurot og kaon. Ingon po tong isa nga, mao man ang bata nga madayon ang program na to sa GC sa una. Kay iyang giputol ang wire dito sa likod. Wa matawag tanang honor kay wa man ko maapil. Tablahot ta ni. Wa gyoy gwapo ug positive nga remarks. Na man gyud nakapangutana nga
press. Ingnan to president. Anong sila milman inyong ibutang diya? Ingon to si president. Pastor na. Ha? Na pastor na? Mao ganing maglisod tug anhi diron kay daghan day sa gwali og Domingo. Nay ni tuon niya. Ana tong uban. Ise. People will notice your change. You don't have to broadcast that one. Liya doon mo katapat. Nakay na batayang kabaguhan na. Kanang tinuod nga naay kabaguhan. Ano? Kung kinsa na imong katapad karon, ganahan na mo tapad nimo sunod Domingo. Pero nagkambyo-kambyo gani kag katapat taga Domingo, magduda na ka igsuon ko. Mao gyud ang kabaguhan pag-ubag og katapat. Mga anak sa Ginoo, amen. Katong nagsikambyo og simbahan. Wala sa simbahan ang kabaguhan. Sa kasing-kasing magsugod ang kabaguhan. Dili tungod niya ang kabaguhan. Tungod kang Kristo ang kabaguhan. And that's the reason why. Kung nag-claim ta nga born again, unya wa ka mabag-o, nag-inilaray ta sa imuhang kaugalingon. Di man ko nimo maapil. Di man nimo maapil ang Ginoo, ikaw ray nag-ilad sa imong kaugalingon, igsoon. Kung hita imong katapat, ingna siya nga dugay ra gyud dait kung mangingilad. Because the true living in holiness, again, not by our own struggles and works, but by the grace. Tungod ang kanang pagdawat nato kang Kristo, grasya na sa kaluwasan nga magpadulong sa pagkabalaan aning kalibutan. Mo nang di na ta taga kalibutan, taga langit na ta. Amen? Mo nang ang atuang kinabuhi, di na ta ganahan. Makig-apil-apil sa kalibutan. So una, ganahan mo yung kay kung na mo invite ko. Pil, ato na karaoke ta. O sige. Kinantahay, God. Nya pag mahubog, sinayaway na, dayon, no? Ana din sa una. But when we got there, when somebody invited us, di na kayo ko nga, di na ko dahil malipay lang. Layo na yun dahil kayo ko. Salamat, Lord. Hindi naman ko malipay, maski pagkanta. Ilahag yung kong request. Pwede ka mo kanta o katong kanta nga. Sa itong request ako, mami? Ha? Goodbye? May gani, kaya nakalimot ko. Actually, they were requesting that song because they heard that once I sing that song. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard to try. You, something like that. You. Limutan ko namang lyrics nga. Pero sa dihang akong kantahon siya, murag di naman, wa na may kalipay. Pero pagkantahon gani tatong, salamat Panginoon, kilala mo ako. Maski pag murag di maabot ang tono, maabot yun nato. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. We are not only singing, we are transforming the inner of our hearts. Sarap, ano? Kakaroon tayo ng transformation. This is a mark of holiness. Dili itong magpupo kag itom. Sugod dito, luhod ka. Ang unang pagkapandol, kaduhang pagdili man mao. Transformation happens on us. The inner self becomes something new. Amen? And that's the people will tell us, naunsa day na sila. Hilay na born again na. Ha? Unang di ta mag-born again, kay mautro ta. They forget that we are not the one changing ourselves, but it is the grace of God on us. Nahay kabaguhan, amen? Bahalag ta
kasagaran bag-ohon. La, paglapo. Kinsa na ko pa. Ay, si kuan na, ni dili eh. Pag niagi man, napandol, ay let's say, ay si kuan gyud ay kay mao gyud yung sinultihan. See, there is a transformation. O lagi itong naisa ka pastor nga, dugay ng pamastor. Murag pag ana niya, nawa man yang outline kay hangin man, di man aircon, hangin ana. So nay outline gamay, ana man ang mga pastor magwali may nay mga outline ba, bullet daan sa idea ba. Sig makalimot, makabalik. Nakaron kay gihangin man. Asa naman tong litsi, man tong buana to na nabulabog na gyud noon. Transformation. Amen po ba? Lahat ng mga anak ng Diyos, say amen. Babait ng mukha natin sa church. Babangis ng mukha natin sa bahay. Hindi po totoo yun. Iisang mukha lang po tayo sa Panginoon. Amen? That becomes holy transformation. Ingon pa gani, the next text telling us in 2 Corinthians 5:17 tells us that therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So kauban na siya, musunod na. Ang pagkabalaan, ang pagkasakto, ang pagkabag-os kinabuhi, magsunod sa dihang na born again ka. And that's the reason why, mangutana kita perminti. Nabago ba ang kinabuhi? Sukat nga ni dawat ko ni Kristo. Kaya kung wag yung ka mabago, wag yung ka ma-born again, you are not living, wa pag yung ka kasabot sa imong pagkakulto igsuhon kung way kabaguhan. Kulto. Call to live a holy life. Kay mauni ang hagit ni Kristo to challenge us. Sa imong pagpanglihok, sa imong pagpulti, sa imong perception o niya atong isunod na. Subago ang kinabuhi. Ang imong asawa nalipay nga dihang na born again ka. Amen? Isa una, kusog ka mo inom, karon ibahog na lang. Wala mo inom, ibahog na lang yun, pastor, okay na. Mga patanon sa amen. Sa dihang na born again ka, nalipay ang ginikanan ni mo. Wa na yun, amen. Muragway ginikanan, baliho na ko. Mga ginikanan, sa dihang na born again ninyong mga anak, nalipay mo. Ay, salamat. Ay, salamat. Di ko mo to, born again ka, pero ikaw, kusog yapong ka mo tubag-tubag sa imong mama. Binuang na. Ingna imong katapad, sige lang. Kay kulto man eh. Padong pamanta dito. Hinay-hinayon nagtapyas sa Ginoo sa to. From glory to glory. Amen? Sa dihang na anak ka sa Ginoo, ang mga batanon, ang ilang mga ginikanan, malipay nila. Uy, hulog ko. Kay kanang mga anak nga wala sa Ginoo gyud, wala ma-born again. Ang mama ra gyud ay third eye. Kailan third eye no kanang di makakita og talagsaong kuan ba. Sa una, ako gyud ginamakmakan ako mga anak kay dili gyud tinuod nga anak kag pastor niya nagpuyo ka simbahan, naglive ka og holiness dili oy. Tungod ang mga anak sa Ginoo nga nagpadong dito sa matarong nga kinabuhi, naa siya third eye. Ingon akong anak, unsa man ang third eye ni daddy? Nga mura man na pangwakwak man na, di man na pang Kristohanon nga panudluan, ko dili third eye. Pareha ani, gikan kog lakaw, kapoy kay ko. Pero isa ka adlaw mo sulod sa balay sa eskwela sa ato ang simbahan. Pag-abot nako, ako ra gyud nakakita nga way nilungag, daghag hugason. Ako ra gyud na third eye kay ako ray nakakita ani. So ang mga anak sa Ginoo dapat na third eye. Nga pag-abot sa ginikanan, wow, limpyo ang balay. Amen? Mga batanon? Kanang pagtanaw sa ginikanan sa ilang wardrobe, wow, naka-arrange ang sinina. Dili itong pagtanaw, wargyot, perting gubota. That is a manifestation that we are heading nga wala masayang ang pagpakamatay sa Ginoo o pagtawag na Holy Week katong simana sa dihang giula sa Dios ay iyang dugo. Dili lang na siya, wow, Holy Week, yeah, ligo tagdaga.
is this about? To rethink, to have reflection. Nahitabo ba? Muning way ganahan mo at to born again. Kay sa born again, ginatanaw na to ang way of living. Muning dugay mudaghan ang mga born again. Kay kasagaran sa tao, di pagyud siya kakita sa kabag-uhan ug di gyud siya gustong magpabag-o. And that's the reason why mag-struggle siya. Pag-struggle sa iyang kaugalingon, diha maayo ang yawa, diha siya dutan sa yawa. Pagkaigo na niya, moingon na siya, sige, pangalagad, huwa magyapoy na hitabo. Because when you are in Christ, atakihon yung ka sa yawa. Ano nga na mag-atakihon sa yawa, tong iyahan na, nga iyahaman to. Kita gyud ang target sa yawa. And that's the reason why, pugong gyud ta sa Ginoo aning grasya, living into holiness. Di gyud pwede mao nang dapat adunay kabag-uhan. Amen. Sa una unsay ginatan-aw sa imong mata, karon lahi na ang ginatan-aw sa imong mata. Sa una unsay ginalihok sa imong kamot, lahi na karon ang mga lihok sa imong kamot. Kung ang hilig nimo sa una magpas-an og baso permente, bangko na sa simbahan ang imong gina-arrange. There will always be a new thing on us. Ako nang gikaingon, real talk, kumbaga pa sabi nila, we cannot call ourselves as a follower of Christ without holiness. And one mark of that is transformations of our lives. Di yung kumutuo, kung maritis ka sa una, maritis gihapon ka karon. Di nagyo kumutuo, anak. Because when you are maritis before, today, you are to bless to other people. Blessing ka. Inana, ikaduha. Holy Week, manggodron. Atong tagaan og emphasis ning Simana Santa, balaang Simana. Kay nagpakamatay ba gyud di gyud kumitsya gyud ning Simana ba? Diri gyud nagnilatikuhay, diri nagkinulatahay, diri gidukdok ang kamot sa Ginoo tiil sa Dios. Diri gituslok og bangkaw iyang kilid. Diri gipas-an yang dako kay cross nga nagkatambling-tambling ang Ginoo samtang nagabaktas bitbit ang cross kinakulata. Ginasipa kapila na pandol. Nagkadugo, in fact, on the cross ang nigawas sa dihang namatay siya, tubig na tungod na hutan siya dugo. So dili binuang ang Holy Week. And therefore, because so Holy Week man, atong tan-awon ang hagit sa pagpakamatay ni Kristo leading into holiness. Kay di lagi ta kaabot sa amahan kung walay holiness. Despite, of course, by the grace, balik-baliko na to kay pasig ma-misinterpret. By grace nga nagpakamatay ang Ginoo, pero ang bunga sa iyang pagpakamatay o sa imong pagdawat kang Kristo magsunod. Number 2, the new dimension. Bagong dimension, awa. 1 Peter 1:14, as obedient children, do not conform to evil desires you had, meaning dapat mabag-o when you live in ignorance. Dapat dili na ta ignorante aning style, aning kalibutana. Dapat ang mga anak sa Dios, dili na dapat ignorante sa iyahang pamaagi sa iyang pagkinabuhi aning kalibutan. There will be a new way of thinking, new way of something nga naa sa iyaha. Dili, ang mga born again, dili siya half human. Ano sa man ang half human, pastor? Kanang iyaharang kaugalingon ang nakita sa salamin. Unsay maayo nako, unsa ko makapabor, asa ko makaginansya, asa ko makapabor, unsay makuha nako, half human ka. Because when we call to holiness, it is our mindset and thinking to consider others more than on us. Amen? To think others, to love others as we love ourselves. Munang kung nagkaon kag litson, kunya paminaw nimo imong katapad, ilhan ba yan ang litson o ginamos ang magtapad? Sa wait na mag-ila. Katong sinaw kaayog wait, nya naglipstick, murag litson ang gikaon ato. Pero katong namudlot nya nagliki, ginamos na isa ka semana mo nang nangliki na.
Tagain na og panglitson pag uli. New dimension. Magtigom ko para wa gyud ta kakaton aning kalibutanan ni. Dato karon pagkaugma pobre. Naay na dato pero di siya kakaon og lami tanawa ra gud na. Sa amo ang edad karon ba sa among level kinsa bay mga 50 na diri taas ka mo? 50. Ako ra gyud. Dugaya mga ang uban ana oh. Dili pa malo. Data sa tong kamot. Tulo upat ra gyud ta dai bro. Ini uban 30 years old. Sa ingon sa doktor na to, ayaw mo palabig kaon. Kay ang sugar taas kaayo. Unsay atong ginakaon ron? Gulay. Sige lang tag gulay. Mung lagot ko na ning kamot gani ko para makakwarta para palit og pagkaon, gulay na. Asa pa dong imong paningkamot? Naay natuan na mo daw dito nakatawa mi kini uban ra po ko atong kamo aning istorya dito sa ubang pastor badi-badi pa ko. Hinila kay mga anak, wala na gyud si tatay. Nakaroon kay pastor pag human dito paggawas, niingon man pastor, hallelujah, tugad pinaglory inyong amahan wala mamatay buhi pa. Ingon tong anak, ha, nabuhi di ay? Unsa man pagmabahin aning atong yuta nga nabuhi man ay na? Ang imong paningkamot dili kalipay sa uban. And therefore you have to set your dimension. Look at me. Dapat ang pangunahuna sa mga anak sa Ginoo is heavenly bound desire. Heavenly driven mindset. Ang imong ginahuna dapat magsumpay nga makaabot ka sa langit igsoon. Despite of everything tanan nimong gibuhat, dapat imong panghuna-huna ayaw pagpuyo sa ignorante aning kalibutan. Do not argue with me for I am in front of those billionaires people and they were so problemado ug way kalipay nga mga milyonaryo akong naatubang. Dito ko sa mga pobre tinuod nga kalipay. Kay pati pag no sa ginamos, ayaw sa ginamos ay lahi maning isdaan, more kalipay. But there is one common to them, millionaires and poor. Milyonaryo nga naay Kristo, pobre nga naay Kristo, ang kalipay nila tinud-anay. Maunang ayaw ipuyo imong kaugalingon aning kalibutana. Pila ra imong edad? 70? Paghuman, pagunsa ka, uli kas Ginoo. What is the new dimension of your life? Do you remember, mga anak sa Ginoo, you are landmark setter of God. You called to set landmark for other people. Kauban sa imuhang mga panglantaw sa kinabuhi nga makabilinta og ilhanan nga ang ato ang panahon na ngalagad ta nga mao'y sundon sa next generation para mangalagad sila. This is the call of the ministry. And therefore, new dimension dapat tanan. Ayaw pagpundo kwarta nga ang doktor ay malipay anak pag-abot sa panahon. Pagpundo o kwarta nga nagaingon ang Dios, you are building your mansion in heaven. Every time we do works, every time we think about God and everything we receive, you are living in holiness. Mahirap pag pera ang pinag-usapan. Kahit pastor, diri may mga pandol. In Jesus' name sila. Me, I really to pray God hardly, Lord, salamat nga niagi ko og pagkapalahubog og maldito. In others say such a way. Kay ang mga tao nga mga himarkada, di siya magunahuna kung nay mabilin sa iyaha nga kwarta basta makakita lang siya amigo. And I try to make it a way to God in serving Him through that way of threats character, batasan. Ng Lord, bahalag mahurot ako ang kwarta. Makakuha lang ko kalag para nimo. And I believe that will count every now and then. Kaya every time nga magagasto ta sa bagong mindset, ay, magadungag ang Ginoo. Maunang ang ato ang panghuna-huna utruha. Mag-struggle yung ka aning kalibutana if we never understand the call to holiness, which is ang mark new dimension of life. Ayaw pagpamastor, ayaw pangalagad sa Ginoo. Kung ang imong tuyo musikat ra ka og mangwarta, mao gini ginaingon ako sa mga pastor. New dimension.
bag-ong panghuna-huna. Let me have this one. Ingon pa ning Philippians 4:18, finally, brothers, sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Niabot na bata punto diya? Igsoon. Nga atong ginahuna ang kamaayo, ang atong ginahuna ang tama, ang atong hunahuna pure, ang atong hunahuna ang maghatag og himaya sa Ginoo above all. Nalipay jud ko nga na ay nagkaroon og reconciliation. Actually daghana og kuan ngun pa ako misis kita nalay duol mami sa ilaha. Kung gingnan mi, let's look with leadership pattern. Once nga mangayo kung pasaylo ani mga tawhana, magbugat ang what we call judgment sa Ginoo sa ilaha. Tungod my accountability is in God, in higher authority. And when I speak to them, even makighusay pa ta nila, kung di sila andam maminaw, di yun ta mahusay. So what are the things we want to do this time? The right thing to do is to pray for them. Pag-ampo ta that everything comes into order. And let the Lord speak to them and let the Lord speak to us. Kay kung ang Ginoo nay makighusay sa tanan, di gyud ta kaingog, no. And we thank the Lord. Nga gahapon pa silang panawag at isang adlaw pa niya tungod kay daghan kaayong schedule. Perte nagyong daghan nag schedule. Nagkadako ang ministry, nagkadako ato ang kuan. Ato ang trabaho. Nagkadako ang trabaho, nagkagamay ang buhok mo na ilhanan, kay bisita. So sa dihang nakigduol na, nakita na mo nangayo og pinasayloay sa matag usa. I also ask forgiveness because I've seen that there is already nga nakita na ang dimension. Kana mga taong di kabalo mga pasaylo, di gyud ta mulahutay aning kalibutan na igsoon. Believe me. And we never understand what is living as a member and as a leader. Tabla pa'y you cannot go a long miles because everything is a part of submission and holiness. Salamat sa Ginoo. Kako silang giingnan. I am so happy that you are now entering into the new level of leadership. That's what we prayed for. But above all, ako silang giingnan. Ayaw mo pagbit-bit o baggage bago mo enter into leadership. Tama yun yung atong gitrabaho tanan karong gabi una. Kay unsa may ipanudlo sa mga naa sa pulpito o naa sa ministry, kung adunay dagkong kahiubos o gikimkim ng mga dagko nga kasakitan sa tong kasing-kasing, we never live in a praiseworthy ug wala masakto atong panguna-una. And therefore, in the call of holiness, it is not because of them. It is because of us dapat ana. Not to look others' mistake, but to look, tanaw na to, giunsa na to pag-response sa sitwasyon. It always be in us. Will Smith, gilaparo niya si Chris Rock. In some way or other side, in the context, kung ako'y patanawon, tama na po, gilaparo. Di man, pwede ni mo yaga-yagaan, tungod kay comedian ka, you hurt the other feelings. Dapat i-consider po. Pero in other side, it becomes worse if we respond worse to worse. And immediately, Will Smith popularity decline right now. Will Smith offer nga mga project na hinay-hinay kawala. Tan-awa ra ng pamaagi sa yawa. And that's the reason ingon si Denzel Washington, you need to control yourselves when the devil comes to you. Live in holiness. Lahat ng mga anak sa Diyos, sa Amen. Hindi ka pwedeng pupunta into next level kung ang daming baggage na dala ka. And we thank the Lord na inilakay, ginaksanay, iningon ko sa ila, I am giving you a prayer of release.
lipay kay ko kay mao ginay gusto na kong buhaton to pray for a release. Kay wa mga anak sa Ginoo say amen for this. Wa gyud kay mahimo. The moment you submit into a church na agoy pastor nga imong leader niya. And you cannot battle without leadership. Why? Because that leadership given by God to them. Dili sa imuha, dili sa inyo. That's the reason why whatever is pure, whatever is lovely, think about it. Not to them, but to yourself. Dili para sa ila, kundi para sa imong kaugalingon. At the end of the day, kung mupuyo ka, sukwahi aning panudluana sa holiness, dili sila ang pildi, kundi ikaw. Dili ka kaingon nga tanawa lagi si kuan. Tanawa lagi si. It's not about them. It is about us. Holy Week, maoning atong butangag kabug-aton ron kay na. Nagpakamatay ang Ginoo. Kita manggudno ganahan jud kay ita makigkumpati, makig-away. Nakalimot ta ba nga salamat Panginoon, kilala mo ako. So why we need to justify ourselves? Kaila man ang Ginoo na to. O lagi itong isa nga, Simana Santa man, naamang yun na kanang bit-bit sa cross. Bao man na yung mga Simana Santa nga mga activity. Yan na yung mga Hudiyo magbunal-bunal sa likod. Pero kay pagbunal atong usa ka, nagpahudi-hudiyo sa drama, katong nagbit-bit ay sa cross na imatagtike sa likod, na igo mang matagtike, di maantos ang kasakit, iyang gibundak ang cross, pangulakan niya itong mga Hudiyong nagbunal, pinakpakay ta ng tao, yehe, ingon na yung mga tao, maunay Ginoo, musukol og demonyo. Ganahan jud tag-away, ganahan jud tang makalamang. We are called. Alam niyo po, hindi madali yan. Hindi po sa pagbibitbit ng sariling upuan. Lumaki po akong leader ng gang. Hindi po akong lumaking pushover. Lumaki akong siga sa barangay. Kahit ganito ako kaliit. By God's grace, kaduha na dukdukan sa judge, katulo na dala dito sa piskal. Di maihap ang record sa barangay. Dili easy. Sa diyang nakitaan ako ang Ginoo, natagbuan ako, di sayon nang magpaubos. Lamig kahilas. Mo man mo abot sa kon. Itikon tanong kutsilyo ron, di juga katindog ron taon-taon. But then, pagpamastor nimo, pinili imong istorya. Kasagaran, pag masipyat ka, ang mga membro, malimtan nila tong 99 good words, dito sila sa isa, and they try to emulate about that one. So, antay nyo ka, puno na kayo ka, di ka ka-istorya. Oh, naman si Pastor Jerome, diri kisa paniguban na pastor, bantayan ninyo ni. Kaya labi nagdi ta ka-istorya gani sa tong membro, mangita kaglaing outlet. Kasagarang maigo sa imong kasuko, imong pamilya, luoy kay imong pamilya. High blood ka. Dili. Moni, sa diyang natunan ako, what is noble? Lord, sakto ba ning istorya? What is right? Tama ba ni? Makikuan? Naamang pukoy punto, pero tama ba ni? What is pure? Para asa man ning justification ako, Lord? Para i-prove nga tama ko, mali sila. Pildi gyapon siya. So, Lord, pure man, meaning kaming duha ang mudaog. Walay loser. Dapat kaming duha. Dili pwedeng, okay, ako lagi itong tama. Mingon din nila, tama gyud ka pre. Mali gyud to siya. Mao gani akong ingon, dili man na tama, dili man na pure. Because kung pure, kaming duha ang natama. Kaming duha ang namali. And therefore, because kami natama, amo tong ipadayon. Tungod kay kaming duha na mali, amo tong utrohon. Therefore, there is a win-win solution. Samtang nang lakaw na sila, gimingaw mangyug ko. Sabi na tong isa kay pertigyud ka. Ay, sige lang niya. Akong giingnan akong asawa. Napatay na himong tama aning simbahan. Dili man tungod kay nanaghan atong membro. Ang pangutana napatay tama.
Bitbit na ko hanto na tulog, Lord. Na ba ko'y tama nga nahimo aning simbahan? Pwede bang gidayon magkambyo, Lord? Kanang back, ground zero ba? Pagkabuntag na apoy niingon sa kuha nga, Daddy, officially na nga membro na to si Kuan kay gi-release na siya dito sa ilang laing sa iyang simbahan. Gitugtan na siya mubalhin diri. So kaingon ko amaw, tama ra gyud ay Lord na ay mulakaw na apoy mo abot. So pantay, it's a tie. Perfect. Because kung wala na tay tama nga dimension sa utok, kung ang panguna-una nato sa ato ang kaugalingon lamang, hindi itong sakripisyo ni Kristo sa iyang panahon nga nagpakamatay siya. And that's the reason we have to consider other more than ourselves. And sometimes, perting lisuda na. Kay ta ang imong pamilya, ang mahilabtan, makig-away man yung kadayon. Whether tama o mali imong pamilya, mulaban yung ka. As a Christian, think about pure. Think about what is right. Think about what is noble. Diha magkagubot ang kalibutan if we try to consider ourselves above all. Tanawa si Jesus. He abandoned heaven. He considered himself a slave despite he has a character of being a God. Ay, grabe. Kita matamakan lang atong tiil, suko na ta. Ingon pa ang Ginoo, pag gilaparo ka sa wala sa imong himon, hatag imong pikas aping, listingin og laparo ng pikas kung ihatag pa, o di ba ta magkagubot? Because nature sa tao, pero tungod kay we are leading into holiness, ang imong mga aksyon perminting nagakonsiders sa uban. Ang atong mga aksyon nagatanaw sa uban. Di wala na sa atuan ang muingo gaba. Gaba. Tagam. Wala na sa tuah. We pray for them. Ask the Lord to move. Maunay tinuod nga simbahan igsoon. Kung sa una marites ka, karon you are about to bless. Kung sa una nagapahilak ka, karon nagapahalakhak ka og tao. Kung sa una daghan ka gipasakitan, karon daghan ka gipalit ng mga pulutan sa ila. Pulutan sa kamaayo. Because we are called of holiness. We across so much in time nga amo nakita ang kinabuhi mubo ra gyud kaayo. Ayaw gyud pailad aning kalibutan nga natama. Aning kamuti ti mailhan usa is that ingon diri mao na ba ang akong panghuna-huna? Mao na ba ang naa sa kong huna-huna? Kung wala pa na, well, we are called to holiness. Padayon ta igsoon. Padayon ta. Ayaw kalimot kilala ka ng Panginoon. Walang naitago sa atin. Last, when we are in a when we are going to holiness, number 3 is manifestation. Kung sa maning manifestation, naiilhanan. Mo manifest, makita. In 1 Peter 1:15, but just as He who called you is holy, na ang hagit sa Ebanghelyo. So be holy in all you do. Sa tanan daw natong gibuhat, mahimutang balaan, unsa may pamaagi, ana, ug unsaon nato na. Well, of course, to consider God in everything we do. Na ba ang Ginoo aning akong trabaho? Himaya ba ang Dios aning akong trabaho? No? Lipay ko nga kini kung magwali ta, nagapangutana ta sa Ginoo, Lord, angayan ba kumuwali ani? Tama ba ni? Or kung dili, Lord, murag mag-struggle ko ani kay magbinutbutay mi ani. Kung dili tinuod, magbinutbutay mi. Truly enough, karong buntag, na initext ako by God's grace. Kung sa ingon, Pastor, salamat sa imong kinabuhi, gigamit yung ka sa Ginoo nga naghatag o paglaom kanamo. Nagapasalamat mi sa Dios sa imuhang gipamulong o gipamuhan. Nanabay na born again sa tuwa? Nanabay na born again sa imuha? Holiness man eh. Manifestation man eh. And I thank God na naatay mga estudyanteng mga na-born again sa atong pagkamaestro. I thank God
nga naatay mga maestra nga na born again sa akong pagka-principal. And I thank God na atay mga na born again nga mga tao sa atong pagka-pastor. And everything we do dapat konektado ni sa kahimayaan sa Ginoo. Now look at me. If you are attending service for quite long time niya, why na born again sa imuha? Magpangutanan ta karong paggabi, karong adlaw. Ingna imong kaugalingon ay kabalakawa na masuko si pastor nagpahimangno. Because the truth of the matter, this holiness will inflect people to ask and to inquire na unsa na ug unsay naa diha. Manifestation in Matthew 5:16. Ingon pa. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang lingtungan ay igsuon. Naa na ba'y nag-glorify nga tao sa atong kinabuhi. And that's the reason why we are so careful enough in doing such thing. Mga asawa sa amen. Di sa tamo adtog laing mga kuan. Dapat unang nahimaya nga na born again ka ang imong bana igsoon. Mga bana sa amen. Unang mahimaya ang imong asawa. Pag wa na mahimaya ng imong kapartner, do not tell me that you are a born again, certified born again. Kay dapat atuan ang ginatrabaho. Pag ang asawa nato maghilak sa atoa, magduda na ka kung tinuod patang na ay Kristo. Kay supposed to be, Christ will bring joy to other people. Amen? Mga anak na to. Sometimes, mingon ko sa kong mga anak ha, sinsya na kayo ha, kining pagpamastor na to, nakusahay, ma-stricto ko. Naaba? Kausa ni uli ko. Pag-abot na ko, diri hapon na may nag-drums. Lipay ko kayo, salamat na po ng mga batanon, nag-practice na po siguro ay. Hallelujah. Kuyaw man kay tugtog. Sa ilalim ng puting, sa dilaw na buwan, tang-tang, time pa, ingon ko kay kapoy na kaiba, gikag trabaho. Unsa ron akong nadungog? Utro ginamog paminaw. Ingon si Mrs. Nag-practice siguro mabatanon. Kutin pa murag na mali. Sa ila, ako tanawa lagi dili, puting ila, usa ba puting ila? And I called my children, akong ginan, nahiubos ko. Wala pa mo kasabot unsay katawagan bilang pastor na pamilya. Saan nalag mo abot na atong mga kaigsuonan nga nag-amot anang drums para sa himaya sa Ginoo niya puting ilaw ra day nagigamit ninyo. Ya di ira pa parihag level atong membro. Dahil mga membrong makasabot, napoy membrong dili kay critical. Oy dili. Kay tanang gamit pang Ginoo lang gyud. Di gani pag dahil mga inana. Unya og mapandol na dili man na kung inanak pag mga pandol ni mga tawana, it's not about them, it's about dito ta manubag sa Ginoo. Mao nang kung giingnanak, kung dili gyud kung makalikay ta, likay gyud ta og mga dili makakuan. Pero kung dili, pasabton lang gyud nato nga usahay na itawag sa trabaho. Oh, kami bitaw sa eskwelahan, ingon man amo ang head sa kuan eskwelahan. Tanang principal, mag-meeting unya. Pabilin, pabilin pud mi. Niingon man ang principal, ugma man ayaw ta. Sa matong sayawon ma'am, paru-paruji. Akay. Ingon ra ba ko sa kong mga anak di magsayaw-sayaw ng paru-paruji kaya. Nyaki. Lingi-lingi ko. Murag si Ma'am Ann ra may na-appeal dire. Ana Mariman Lolo, pakasabot ra de kay pareha maestra. Tanawar ko ning atong kakomedyante sa atong kaubang pastor, ato ang mga membro. Gi-record po ko di Sir Raymond. Before I know it, yan ang ipadalang Jerome. Pati kay boss, nagpatay na kita. Pastor, pero i-focus na ba yung ko dito? Patay na kita. Lisod no, ning mga lakad tas Ginoo no. Basig na imingon ba, pwede lagi. Paru-paruji ka ni pastor, paru-paruji. Hanap gid pastor. Na! Discuss yan.
Ingon na may mga batanon na to nga. Nanarabay ni post nga batanon na to. Unsay kalabutan sa music team, sa music ministry ug mag-uyab. O nanay ningutana Facebook. Ay kalisod ba ani oy? Yan gana-anas pastor paru-paruchin na. Tago jud ko to sa likod. Tama na wa na gyud makakitaan eh. Sus diripod sa pikas dai si Sir Raymond sa likod. Naay mga time nga di ta kalikay, pero in honest mistake, dili man mali, in just doing it for the sake of everybody in ato nga kultura, kabalo ang Dios, kilala mo ako, Lord. Ana ba nga inana ba? E di man ta mag-inilaray diri, look at me, wala dili kanang yung kang di bitaw na kabalo sa wala nimo giilad. Imong kaugalingon, imong giilad kay Kristohanon na lagi ka. Hawa bitaw nakakita, hindi man nimo mailad ang Ginoo. Let your light shine before others. Mao bitong gaduot ta karon tanan nga dapat daghag maluwas sa atong kinabuhi. Kay ang simbahan dili siya tapok-tapok. Di ta atong giingon atong namaligya nga amigo natong Muslim nga palit na kamo siya katapusang panihapon mga igsuon. Katapusang higayon sa inom ug kaon sa barangkada ni Hesus. Dili man ni barangkadahay. Mangalagad man ni. Amen. And therefore, kay mga lagad na we are into holiness like Jesus, He called us na ay ko'y challenge na importante kayo. Sige, ragod ng challenge. Hebrews 12:14. This will be our challenge. Make every effort to live in peace. So, katong naakay kaaway, di pwede. Magkikamigog yun ta. Tingin na ko na imong katabi nga peace. Peace be with you. Sige na, i-peace na kay gisugot ang pastor. With everyone and to be holy. Sa daw? To be holy. Why? Without holiness, no one will see the Lord. Sayang, 2 ka oras. Sayang na pulo ka tuig nga pangalagad. Maude ay nang di ka mag-enjoy sa praise and worship. Maude ay nang di ka mag-enjoy o prayer meeting. Maude ay nang di ka mag-enjoy sa service. Tungod tradisyonal ang imuhang pagkaani. Tungod kay Domingo, simba na lang. Saon man, born again, mas magpapa. Simba na lang ta. Saon man rin akong anak kam. Suko maglikuman. Ora ba ni nagsuportas pa ni Malay? Ato na lang ta. That's the reason you never enjoy the presence of God. Without holiness, you cannot see the Lord. My challenge today, people are dying outside of this room. People outside are every day nagabaktas padong sa impyerno. We are the hope of this world, Christian. Dili na kumutuan ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Storyahin. Kristiyanong kabataan ang pag-asa ng bayan. Di na kumutuan kapag puno ang simbahan, nalipay ang Ginoo. Puno ang kasing-kasing, maoy kalipay sa Diyos. Do not waste your time for 2 hours. Ako mismo as pastor, ayaw balik sa simbahan. Kung wala ni mo mabatiin ang anointing sa Ginoo. Siguro mag-reconciliation sa kasimbahan. Sayang, 2 ka oras, daghan na kag nalabhan. Daghan na kag nalimpyuhan sa balay. But if you believe that through this moment of your time, God will speak to you and you are heading into the challenge of living, which is live in holiness, then let's continue to stand before the throne of God and make this nothing before Him and ask the Lord, fill me today. May I ask everyone to stand? It's a holy week. You died for this moment. You suffered so much in this time.
as we give you the honor and the praise, O God. Oh, we give you praise. Tiyak mo nga malalaman Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, Tinagawin oh, sweet we pray. ikaw lang Hallelujah! Ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, oh, hallelujah! Panginoon. Yeah, we give praise. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang hallelujah, aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. May I ask everyone to please bow down our heads? Are we truly understand what we are doing? Samtang bagid nato mga igsoon kining atong pagpamuhat bilang Kristohano. Everything we do because we have an example who is Christ. And as a follower of Christ, we have to remember all the things He did for us. Nga mao po'y ipasa nato sa uban. Today, I will live in hypocrisy still. Hipokrito pa ba gihapon ta? You are a Christian for quite long time. But then wala gyoy manifestation. Wala gyoy new direction. Wala gyoy transformation. Lord, we ask forgiveness on that. Siguro, ang ayan, mangayo. This time, God died for us. Karon nga panahon, ang Diyos nagpabunal, nagpakulata, nagpakamatay kanimo igsoon so that you will be saved. And the only thing we can respond to this grace is to live accordingly towards in holiness while we are here in this world. Not by our might, not by our strength, but continuously, continuously asking the Lord to be a part of us. Karon na mapangutana igsoon. Kalipay ba ang mga tao sa itong palibot? They see Jesus on us, na ba? Is my family truly understand? And even asking kung saan itabo ni Papa, lamay man na kayo maborn again, nalong di man tabukuyo. Or, hanggang salita lang ang born again. Jesus demonstrate His love on us in sacrificing Himself. Kung
unsa po'y sakripisyo na to igsoon. Sometimes we come to church only to ask for ourselves. Sometimes we come to our prayer in order to receive favor only for us. No, my friend. Nganong naataaning kalibutana in the existence of our purpose. Ang katuyuan nga magamit nga mahimong sandayong sa kaluwasan, sa grasya sa Ginoo, sa pangalan ni Kristo. One day, you will stand before the throne. O istoryahan, mag-istorya mo sa Ginoo. No one can see the Lord without holiness. Kami po'y humingi ng kapatawaran ngayong umaga, O Diyos, for living for this week. Alam niyo po, yung mga pangarap natin sa buhay, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Pero ang tanong, handa ka na ba? Angayan na ba ka katagaan sa Ginoo? Because when the Lord pour out His blessing, favor unto you, sigurado ang Amahan, nga madaot ra ka. That's the reason He withhold all those blessings from His hand. Pero kung tama lang yun, ang ato ang panguna-una. Landmark ang katawagan. Put that to your mind. You are a landmark center of God. Mamatay ta kung mga tubang sa Ginoo nga naatay ikabilin aning kalibutan nga mao'y pagasundan sa sunod nga henerasyon. And the only mark, not our lives, the only mark, dili atong achievement, the only mark is that we truly serve God in our life. Mao na ba na ang nasa tungunahon ng igsoon? And because of that, Lord, we ask forgiveness for us. Yun ay kasabua. Wag yun may natago sa imuha, Lord. Ay, hallelujah! We give you the praise. Ang Ginoo, tinuturing mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat let this service end without adhering to the things that God wants us to do today. May I request everyone to please bow down. Mangluhod ta, Ikson. Lord, we're just only worshiping you through emotion. But we never truly worship you with love. Palaki po yung ministry, madami na po yung mga tao, dami pong pwedeng
aya at angayan nga tan-awon sa mong mga anak, Lord. Forgive us, Father, when we worship you not in truth and in spirit. Hindi po kami mga pagano na dati noon, okay na, hindi ngayon. Lord, mag-usap ka. Oh, Holy Spirit, talk to us today. Ako ba yung naging mabuting ama, ina? Ako ba yung mabuting anak sa ating mga because I am raising my hand and declaring that Jesus is Lord over my life. Pero hindi namin nararamdaman yung pagkilos ng iyong presensya, Ama. Bakit? Hindi nga kami tamang katagpuin. Sa lahat po ng leader ng simbahang ito, O Diyos, naway kami nagbibigay ng pagsiservice you, serving you, Lord. Not by position, but by the passion that you have given on us. Sa lahat po ng may mga ministry sa simbahang ito, sa lahat ng mga outlet, Lord, turuan mo kaming maging tama sa katawagan. Kasi kung hindi, ang dami namang mamagagaling dyan sa panahon. Mo kaming hayaan, O Diyos, na pinagtatawanan kami ng demonyo sa aming ginagawa. We just want to be pure before you. I am declaring for all these people who are bowing before you in this service, that let your Holy Spirit be anointed on them. Na habang kami matatapos sa servisyo ito, Diyos, naiintindihan namin yung pagpunta ng simbahan. Naiintindihan namin yung hagit sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus. Masabta na mo ang kasakit sa iyang gitawat in order for us to live in holiness through His blood. Then we will understand, O God, why He allowed Himself hung on the cross. Because He wants us to be saved. Lord, sana ganun pa rin yung pasyon ng totoong simbahan. As we set landmark before you, Lord, di po namin alam when will be the last day of our lives here in this world. And all of the day, only what we've done for you, Lord, are only the things that will last forever. To you, O God, and for these people who bow down before you, mangusap ka. Baguhin mo kami, Ama. Baguhin mo ang aming mga pagkilos, pananalita, at kaisipan. At higit sa lahat po, ito po ay magmamanifest, makikita sa aming mga gawain at pagkilos sa bawat. Let the Holy Spirit shall live unto us today, and with the love of the Father, and with the intervention and intercession of the Holy Spirit, of Jesus in His in heaven. Let us today, O God, be worthy of your grace. Thank you, Lord, for receiving us. To you the glory and honor today. In Jesus' name. All of us today will say, Amen and Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Thank you po. Thank you, Lord. You know, kung tanawin mo na imong katapat, dili gyud na perpekto igsuon. Labi nagmutanaw mo tanan sa tubangan, kaya ako na lang isa inyong gitanaw. Di gyud ko ni perpekto. But one thing to be sure, remember this. You are not here in this place because of me, and I am not standing in this pulpit because of you. We come together because we experience the love of Christ in our lives. Sana magmamanifest yung Panginoon sa buhay natin. And let the people will glorify our Father in heaven. Pray for us. Receive, Lord, praise with the glory. In Jesus' name. Could we have a victory song? Isang palakpak sa buhay na Diyos. God be the glory. Could we sing a victory song? Hindi na daw makakanta, Sister Gina.
Hallelujah. To God be the glory. Amen. Ang sarap sa feeling no kanang ma-release nimo ang tanan, ang dawaton nimo ang gugma sa Ginoo no. Kanang pain wala na yan. We live our life according to our calling. Amen. Amen. Let's sing victory song. Jesus, dakila ka. Ako sa'yo'y lumalapit, daladala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Minsan ba anong awitan ang atong buhi na Diyos? Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tataas kita. Karapat-dapat
God is good. And all the time. Amen. Let us now proceed sa atong tithes and offerings. In Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured unto you. Now, if we look at the last sentence, for the measure you use, it will be measured to you. Now, dili siya necessarily mean nga ang atong kwarta jud kung unsa kadaghan sa kagamay. But it will be measured by the Lord sa atong kinasing-kasing. Kung unsa may naa sa atong kasing-kasing, if we are burdened ba, if lightened ba ta, the Lord only knows kung unsay iyang masulti sa inyuha, unsay iyang ika-measure sa inyuha. And sa tithes and offerings, it is not only just a command from the Lord, but we also do it because we love Him and He has first loved us. And as we give, let us also give with a cheerful heart because we know na throughout the week, ang Ginoo nag-bless sa tua, He sustained us, He provided us, and it is a way of giving thanks to the Lord, and it's also our way that we show our love to Him. So, sa tithes and offerings po, it is not only throughout the week, no, kita maka-experience ng mga challenges in life, kita maka-experience mga trials, but we thank the Lord because in spite katong mga hinaagian nato, siya nag-uban sa tua. Wala niya tagipabayaan. He blessed us. He gave us the provision sa mga panginahanglan in our families. Kita ginaprotekta sa mga tag-adlaw. And we also thank the Lord because He gave us His one and only begotten Son ang makita ang tugmaan ng kanato. So, let's all pray. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Lord, even though we walk in the valley of shadow of death, and Lord, we desire for temporary riches in this world, but Lord, renew our minds and make us realize that the true riches and glory and the treasure is in you alone, O God. Lord, we pray that as we give, Lord, we will give, Lord, wholeheartedly and with a cheerful hearts, O God. We thank you, Lord, for your provision upon us, and may you continue to bless us all throughout the week. And we thank you, Lord, for the victory that you have given to us, that we have already overcome, Lord, because of your Son, Jesus Christ. In Jesus' name we pray, Amen. Tinad-ano sa paghatag sa ikaw
Good morning. Let us proceed to our regular announcement. Sunday service at Marapangi will start at 9:30 to 11:30 a.m. Sa Mulig, 9:30 to 11:30 a.m. Sa Tagurano naman, 9:30 to 11:30 a.m. Sa Mulig, 10 to 11:30 a.m. Worship ay sa Naming 2 to 4 p.m. Tapos worship leading team practice every Saturday 9:30 to 12 noon. Prayer and fasting or worship babad every first Saturday of the month 9 a.m. to 3 p.m. Communion and portion to the priest every first Sunday of the month. Prayer meeting every Wednesday 7 to 8 p.m. Warrior Intercessors Network every Saturday 4:30 to 5:30 p.m. Thank you, Sai. Additional announcement sa ato ang Youth Summit. Second night. Unsa kay magsugod ninyo hang 12? So 13 will be ako ang speaker that night. Unya kita ang magdala sa praise and worship, Sir Joseph, Sir Jong. I am asking also si CJ nga patunan ang ato ang praise ang paskig ang praise lang para sa ato ang tamburin. Magdala na lang mo mga sinina dito na kay para i-perform na to. So this will be a busy week again for us. So katong mga membro sa tamburin dancers dapat ikaw na ibahala sa ila naka magkuan. So naatay mga kuan. So unsa pa bay naanay 15 ang Tagurano nga moapil. Naay mga tabangunon nga unom kabuok. Ang Eden, sulbad na daw sila. I think ang Eden, murag napot sa mga 15 yata. Ang Mulig, ila. So nanay 10 daan, so 15, 30, 40 na. Pero ato naming matag 5, ato Pag maabot og 20 sa daghan ta, murag kita ang pinakadaghang delegate sa aning mukuan. Pero ay takit dito God. So, kung naay gustong mutabang regarding that matter sa registration sa mga bata, napas mamlus? Nas mamlus? Wala. So, diri na to ihatag sa kuan. Diri na kay Joy. Kaya ato ang president sa youth, si Joy. Yun sa kapag ka-president na, i-appoint ka. Nag-appoint ba si Jimmy? Pastor si Jimmy. Yun ba so i-appoint? So siya ang kuan. So any amount na makatabang mo, katag lang kay Joy. Regarding with our children's room, wala na mo mapalit ang tiles kahapon tungod sa kabisi na mo ni Mrs. going to Malay-Balay Bukidnon, going back. Nya na ay conference pagka alas 7 sa gabi. Manikamot mi nga madala tong tiles so that we can have the tiles para muligid na atong mga bata sunod. Excited na ko makikita sa mga bata magligid-ligid. Okay? Aircon na. Sa baba ato ang kuan mi. And but God's grace, nag-ampo ta nga mapalit ang yuta na anay nag-express sa ilang tabang and hoping the money can afford before this year end. Maangko na to ning duha ka lote para sa parkinganan sa inyong mga sakyanan. Palakpakan na to ang Ginoo. Kay kung naay parkinganan, nagpasabot na nga tagaan mo sakyanan sa Ginoo. Amen? So may putang na to diha kung waay sakyanan. So, ampo ta ana. Sige, manindog ta, wala na baylain, mami. Thank you, Lord. And we give you praise, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I
to say thank you, Lord, for all you've done for me. And I just want to take a little time right now to say thank you, Lord, for all you've done for me. Let us pray. Amen. Yes, Lord, thank you for this day, O Lord, na ikaw, Lord, nakauban na mo kanong Sunday, O Lord. Thank you for your goodness, O Lord. Thank you for the message, Lord, na among nadunggan, O Lord. Bless Pastor, O Lord, and his family, O Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo, O Lord, na katong among nadunggan karon, O Lord, ma-apply jud namo sa among kinabuhi, O Lord. Salamat, Ginoo. Thank you for everything, O Lord. Bisan pa man, O Lord, sa mong pag-uli sa mong balay, O Lord, makauli. Be safe and sound, O Lord. Thank you for your goodness, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Happy Sunday, everyone! Audio Jungle.